as a leader, Grass, sa tingin mo, paano nababago ng grace ang paraan ng paglilid mo sa ibang tao and inside your church? Grace provides a safe space to fail and grow. Sa tingin mo, yung grace na yon, yung grasya na yon, nagmumula sa Panginoon, na pwede mo ba siyang maibigay sa mga kabataan as leader ka ng youth? Tama. Sa akin, yes. Kasi yung pagiging leader naman is hindi siya gusto ko lang. Hindi siya dahil ako yung nandun. Pero yun yung binigay sa akin ng Lord kahit hindi ko deserve. Having said that, no, how has God grace in your life overflowed in your leadership of the youth in your church, in our church? So for this generation, God's grace overflowed in my life by giving second chances, third chances, fourth chances, and many more chances. Hello, winners! Welcome to episode 4, Overflowing Sessions. And today's episode, ang pag-uusapan natin is all about overflowing prayer. Wow, napakatahimik. Nakababait naman ng mga Grabe batang naman to. ang episode natin ngayon. Yes, grabe talaga, partner, ang episode ngayon dahil napaka-perfect ng episode na to dahil ang topic natin is all about prayer. Ang Yes. inimbitahan natin ay isang prayer warrior. Oo nga, nabalitaan ko din, no? Namumuna sa prayer night tuwing Wednesday. Sino nga ba yan, partner? Walang iba. Ang kasama natin ngayon ay si Manay Liza. Yes, Sa Diyos malakas na naman. palakpakan naman po para sa ating kasama. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang araw din po sa inyo. Yes, magandang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din sa inyo Magandang. lahat. Yes. Sumagot kayo. Napaka-hinihin ng ating pag-uusapan ngayon, no? Yes, no. Kamusta muna kayo, Manay, no? These Yes. days, kamusta? Okay naman ako. Eko. Oh, ganun lang Ayos kami. na ayos. Ayos na ayos. Sana all po, Yes, ayos sana. na ayos. Ano po yung ginawa nyo, no? Ngayong araw, unang yung ginawa. Unang-unang ginawa, magmaga. Nag-pray siyempre. Wow, grabing prayer. Grabe talaga. Kaya napaka-perfect talaga ng araw na to. 4 a.m. don't watch. Grabe. 4 a.m. humihilik pa ako nun. Ako din. Talaga naman. Salamat po Salamat. sa magandang araw, pagbungad ng magandang araw at panalangin, no? Dahil dyan, no? Dahil nag-pray si Manay Lisa na kanina umaga. Yes. Manay Liza, handa na po ba kayo? Handang-handa. Handang-handa na. Okay po. So, ngayon, gusto lamang po namin malaman, sa tingin nyo po, paano nagiging overflowing ang prayer ng isang simbahan, ng isang church? Nagiging overflowing ang isang church or ang isang simbahan or ako or tayo kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga trials, problema, at yung mga bagay namin sa hindi na natin kaya, doon nag-overflow talaga ang prayer. Minsan, makikita natin ito sa midweek, sa prayer night. Doon nagkakaroon ang bawat isa ng overflowing na prayer. Yung bawat isa nagpapanalanginan, especially yung, kunyari, dalawa kayo, talagang magpipray kayo ang nasa bawat isa or magpipray kayong lahat. Makikita talaga sa prayer night yun, yung overflowing prayer. Yes. As you said earlier, Manay, no, na nag-overflow ang prayer kapag nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, no? At tanong ko lang po, even ba sa masayang moment ng buhay, nag-overflow pa rin po ba yung prayer natin? Oo naman. Di ba, mas dapat mag-overflow kapag masaya, walang problema. Kasi di ba, makikita mo talaga yung pagpapala sa bawat araw. Kaya kahit walang problema, masaya tayo, mas dapat mag-pray. Napakaani ng Agree. Ikaw ba, Ate Yuhay? No?
Ako din, I believe na ang ang prayer life ay hindi lang nasusukat sa masayang moment, but more so sa pinagdadaanan natin. Natatouch din dun kung paano tayo naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Yes, no, napaka yung panalangin talaga is powerful talaga. Yes. Even though nakakaranas tayo ng mga pagsubok or masayang moment ng buhay natin. Yes. And dahil dyan po, meron po ba kayong moment ng or situation sa church o sa Win Luzon na nakita nyo na nag-uumapaw yung prayer po? Yun nga, yung sa prayer night, doon talaga mas nakikita. Kahit hindi prayer night, once na talagang pag dumadaan tayo sa mga ganong pagsubok, meron talagang magsasabi na, pag-pray mo naman ako, di ba? May tatawag sa'yo, may lalapit sa'yo. Doon mas nag-overflow. And Manay, naalala ko na ikwento dito sa Win Luzon, no? Yung pagsisimula ng Win Luzon. Ano po yung naging ng prayer sa atin doon? Naalala ko noon, nung nag-start ang Win Luzon, sa totoo lang, mga ano lang kami, 10. Or meron pa ang times na 7 lang kami. Ang gagawin namin, sabi ni Pastor, bawat bintana na yan, merong tatayo na isa. Bintana, tapos dito sa may pintuan, dyan sa mga magpipray talaga kami ng mga tao na aakyat dito. Kasi mahirap sa mga panahon na yun, kasi ilan lang kami, nag-start lang to. 'Di ba? Tapos, lahat ng mga dumadaan dyan na tao, ang daming dumadaan, 'di ba? Magpipray talaga kami. So, yun. Talagang nagbunga yun. True prayer. Tingnan mo naman tayo ngayon, 'di ba? Bunga yun ng pananalangin. Yes. Di ba? Ako kasi, naalala ko na, ilan lang talaga kami dito. Bilang lang talaga kami. Mabibilang mo lang. Pero ngayon, tingnan mo tayo. Ang dami-dami na. Yes, dahil sa pananalangin. Yes, nag-uumapaw na ang Win Luzon ngayon, no? Dahil sa panalangin. And last question na lang po, Manay, no? As Win Luzon celebrate po 20 years. Wow. And yes, no? 20 years na ang Win Luzon. Paano nyo ba po nakikita na nag-overflow pa yung gagawin ng Panginoon sa Win Luzon in the coming years? Ako talaga, ang prayer ko is more outreaches. Lagi ko yung pinagpipray, more outreaches, more leaders, workers na magra-rise up. Ang dami dyan may mga talents, sa totoo lang. Ang kailangan lang talaga natin is yung willingness nila and availability. Yun yung kailangan ngayong 20th anniversary natin. Yes, napakaganda ng sinabi ni Manay na outreach, no? Yes. How about, Manay, sa loob ng church mismo, yung mga tao na nandirito na? Yun. Lagi talaga nating ipagpipray yung gagamitin na sila this time. Yes. Ngayon na. Kailan pa? 'Di ba? Ngayon na. Mag-rise up na sila. Kaya nga inuumpisa natin na sa midweek muna mag-start yung pag-assign sa kanila. Ako nga, ina-assign ko sila 1 month before. Para talagang mayroon silang preparation para tumayo na sa harap. Wow. Yan. Napakaganda nung nakikita ni Manay na sa Win Luzon in the Yes, coming the years. output, The yes. output. And I know na sasagutin ng Panginoon yun. Of no? course. Yes. Nag-uumapaw pa. Sobra-sobra. Sobra-sobra. No? Sobra-sobra pa yung ibibigay ng Panginoon. And Manay, ano yung prayer nyo sa Win Luzon? Dahil nag-celebrate tayo ng 20 years. Yun, ang prayer ko is mag-umapaw palalo. Mga leaders, mga workers, more pastors, more outreaches. Sa mga kids, mayroon na tayo ulit, di ba? At ang pinaka-prayer ko talaga, yung maibalik yung mga kids sa mga outreaches na dati nang na-open pero natigil. Ngayon, yun ang talagang prayer ko. Very nice. Thank you, Manay, sa araw na to. Dahil Salamat. napaglakan nyo yung invitation namin na makausap kayo na about prayer. And taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa inyo. Thank you so much. Thank Thank you you. so much po.